Magandang araw mga kapatid. Ngayon, we'll have a short prayer for you para sa mga taong who's struggling, who's in pain, who's going through hard times sa buhay. Alam mo kapatid, kasama yan sa buhay natin pero we have to keep an attitude of gratitude sa Panginoon, yung palagi tayo nagpapasalamat sa gitna ng trahedya, ng kabigatan ng loob, ng problema ay hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Naiyak ako. Ayun, kaya gaya ko kapatid, ano kagaya mo, inaalaw ng Lord yan sa buhay natin para mas maunawaan natin ang kapwa natin, mas kumapit tayo sa Kanya at umasa dahil wala naman tayong ibang aasahan kahit nga sarili natin minsan ay hindi natin maasahan. Parang, di ba minsan ibang naiisip natin, hindi tayo palaging nasa tamang kaisipan, pero nandiyan ang Holy Spirit para i-guide tayo. Sa mga oras na ito kapatid, gusto ko itang i-encourage na kung ano pinagdadaanan mo sa buhay, kakayanin mo yan. Kakayanin mo dahil malakas ka sa Panginoon, dahil nakikita ka ng Panginoon, dahil mahal ka niya, at dahil may purpose siya sa nangyayari ngayon sa buhay mo, sa buhay natin, sa mga pagkakataon na hindi natin naunawaan. Okay lang yun, umiyak tayo, manalangin, pwede magtanong sa Lord, ililid tayo ng Holy Spirit. Huwag natin kakalimutan na magdasal dahil yan ang ating sandata sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ngayon kapatid, sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, hindi niya tayo pababayaan kailanman, di ba? Sabi niya sa kanyang salita na i-depart niya yung Red Sea para sa atin, di ba? Merong streams in the desert. Paraging meron, di ba? Shinut down yung lion sa harap ni Daniel sa den. Walang imposible, lahat gagawin ng Panginoon para sa atin kung tayo magtitiwala lang at kung tayo ay mananalig sa Kanya. Ngayon, sa gitna ng mga pagsubok na dinadaanan natin, ang hirap sabihin, i-enjoy natin, hindi kaya. Sa gitna ng bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Tuon lang natin ang isip natin kay Lord. Lord, halika, manalangin tayo kapatid. Lord, maraming salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa aming buhay, Ama. Salamat sa Panginoong Jesus na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. By the blood of Jesus, Lord God, lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Lord. Lord, salamat po. Ikaw ang aming kagalingan sa mga tao po ngayon na nag-aalaga na may mga sakit, nangangalaga sa mga nahihirapan. Minsan na alala lang namin yung sick, yung lost, pero yung mga taong humaharap sa ganito, yung nangangalaga, salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan, ng isip, at ng spirito para maging blessing sa mga inaalagaan nila, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na nothing is impossible with you. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Tunay na mapalad kami at nasumpungan mo kami, Panginoon. Oh Jesus, the lover of our soul, maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, na nandyan ka para lagi kaming gabayan at itama sa aming mga kaisipan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, kapag umiiyak ka, tandaan mo na nakikita ni Lord yan. At kahit kailan, di niya tayo pababayaan. Hindi. Kung naghihintay ka at natatagalan ka pa,
okay lang yun. Sabihin mo nga, Lord, hanggang kailan? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, tutugunin mo ang panalangin ko. At hindi ako magsasawang maghintay. At habang naghihintay ako, salamat na kumikilos po kayo sa aking buhay. Hallelujah. God bless you, kapatid. At kung nasa ka mang dako ng mundo, ang proteksyon ng Panginoon ay nasa iyo. God bless you. God bless you. Alam mo, kapatid, dahil natapos na tayo magdasal, gusto ko lang i-share sa iyo ngayon yung pinagdadaanan ko. Kaya nga, this is Tagalog prayers. This is all about prayers. Pero sinama ko na dito yung journey namin with Alzheimer, with dementia ng aking husband. Bakit? Nasa dito yan sa Tagalog prayers. So, it will become a testimony na kami rin personal na may pinagdadaanan. Pero, alam kong kumikilos si Lord sa buhay namin. This videos na ina-upload ko of my husband is a testimony that I too is suffering, is in pain, na kagaya nyo rin may pinagdadaanan. Diba sabi nga, let's walk the talk. So lahat ng Tagalog prayers lang yan. Nabuo yan dahil sa mga paghihirap, sa mga suffering, sa mga pain na pinagdadaanan, at nagkaroon tayo ng compassion sa ibang tao, nagkaroon tayo ng puso para sa iba. Kaya nga, excuse me, kaya nga sa bawat pinagdadaanan natin, ginagamit talaga yan ng Panginoon. Kaya yun, kapatid, hang in there. Huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mong sabihin nag-iisa ka. Dahil si Lord palaging nandyan, kasama natin. Ayun, kapatid. So, kung ikaw ay minsan, sabi mo, hindi ko alam paano mag-pray. Ano mo sasabihin ko kay Lord? Iyak mo lang. Okay na yun. O sabihin mo lang, oh Jesus, prayer na yun. Ngayon, kapatid, sabihin ko sa'yo, may the blood of Jesus cover you, protect you, comfort you, embrace you. Sana maranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon araw-araw sa buhay mo, na mas lalong tumitindi yung encounter mo para sa Kanya. Amen? Ayun, so kapatid, tatandaan mo, nandito ako palagi in spirit para sa'yo, nananalangin para sa'yo. Sana ganun ka rin para sa akin. Nasaan man tayo, diba? We are one in spirit. Okay? Ayan, sabi ng aking aso, amen daw. Ayan, kapatid. So, this is a raw video. Hindi ko na po ito i-edit. Kung ano narinig nyo, I just want it that way. Very natural because we are a family here. Diba? Sa channel na ito. Yan lang mga kapatid. Maraming salamat, and may the peace, love, and joy of the Lord be with you. Blessings to you and to your family. I love you with the love of the Lord, kapatid.